Amerika, nakikisawsaw na rin pala tungkol sa impeachment kay BP Sara. Isa lang ang dahilan dyan. Sikat po talaga ang mga Duterte or nakipagtulungan na rin ba ang Amerika para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Nako, ito panoorin po natin kung bakit nakisawsaw na rin sila. At ito namang si Risa Hontiveros at si Lile de Lima. Atat na atat tungkol dyan sa impeachment. Ang tanong, matutuloy pa kaya yan? Lalo na ngayon, yung Amerika nakikialam na. Ito, panoorin natin. Marami na ang nakikisawsaw ngayon sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama na raw dito ang Amerika, ayon sa isang political commentator. Samantala, Risa Hontiveros at Laila de Lima binira sa pagiging atat na mapadali ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo, si Veril Parba, sa report. Nanghihimasok na ang Amerika patungkol sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inahayag ni Adolfo Cado Paglinawan, isang political commentator at dating diplomat sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ang tinutukoy ni Cado ay ang survey ng Stratbase SWS kung saan lumalabas na 88% raw ng mga Pilipino ay nagsasabing dapat unahin ang impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ng political commentator na ang Stratbase ay pinupondohan ng Amerika. At itong Stratbase lately ay nag-empleyo ng isang senior fellow na Amerikano na ang pangalan ay Raymond Powell. So, ang ibig sabihin dito, naratibo ng Stratbase ay galing sa Amerika. At ang nakikialam dito ay hindi lamang si Marcos, hindi lamang si Lisa Araneta, hindi lamang si Martin Romualdez. Ito ngayon ay lumalabas na. Ang nakikialam dito ay mga Amerikano. Dahil dito, umalma si Cado sa kasalukuyang administrasyon dahil wala na raw kasarinlan. Kung sino man ang nakikialam na taga-Amerika o yung puti tungkol po dyan sa impeachment BP Sara, ang tanong, alam ba ni President Trump yan? Kasi hindi porket ay taga-Amerika po yung nakikialam tungkol po dyan sa impeachment ay alam ng Pangulo ng Amerika or alam ni President Trump. Malay natin, gumagalaw din sila. Malay natin, di ba? Kagaya sa ICC. Kaya eto ngayon, nag-uumpisa na pong nagbabanatan, nagpakiramdaman ng suporta kung matutuloy pa ba o hindi yung pagpapa-impeach kay BP Sara. Sa kabila naman, eto, ayon sa video, may nabanggit na pangalan dyan na mukhang may taga-Amerika na gusto ding ma-impeach si BP Sara. Bakit naman nakikialam sila? O eto po, ayon sa mga netizens Lester Tumimbo. Tama ka sir, takot kasi sila manalo si BP Sara kaya naghahanap ng kakampi, baka kidnapping naman nila si BP Sara at doon naman itapon ng bansa natin pero lang pang sariling intensyon. Ay yung tungkol sa ICC, 'di ba? Sabi nasa listahan daw 'yan si BP Sara. Siguro susubukan muna nila ngayong impeachment, kung hindi matuloy hindi na tayo magugulat na ipupush po talaga nila yung ICC na naman kay BP Sara. Pero wag nilang subukan. Magagalit ang taong bayan. Sabi ni Cordaon Silva, Dilima, gaganti ka lang 2028, hintayin mo, kulong ka uli. Kaya isa din si Laila de Lima na ngayon gustong-gusto talaga ma-impeach si BP Sara. Kasi kung hindi nila kayang mapa-impeach si BP Sara ngayon, pag maging Pangulo yan sa 2028, nako de Lima, balik ka talaga. Kagaya ngayon, di ba? Ano yung update sa kaso ngayon ni de Lima? Anyari. Siyempre, nakalabas siya at hindi Duterte yung nakaupo. Pero pag Duterte yung Pangulo, nako, baka himas-rihas na naman yan. At sisigaw na namang, Junel. Junel na naman yan. Sabi ni Sisa Amba Apit, no to impeachment. Unod na ang bansa sa utang dahil sa politika. Maawa naman kayong nasa gobyerno. Unahin ang problema sa bansa, pataas ng pataas mga bilihin. Alam nyo, itong impeachment kasi, sa opinion ko lang, ito po talaga isa sa paghahanda ng 2028 election. Kasi pag hindi nila mapa-impeach si BP Sara, wala na silang dapat paghandaan, lalo na si Risa Hontiveros pala. O di ba nakaraan, talagang open daw siya tumakbong pagkapangulo. Pag tumakbo si BP Sara, may pag-asa ba yan? Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kaya isa yan si Risa Hontiveros na gustong ma-impeach talaga itong si BP Sara. Sabi Nads Kayakay, oo, kasi pag di yan na-impeach, sigurado manalo yan sa 2028, lagot sila. Ngayon pa lang nanginginig na sila sa mga Duterte. Paalala, ilang taon na lang yan ha. Kaya ngayon pa lang,
pinaghahandaan na po talaga nila yung 2028 election. Isa sa pinaka-importanting eleksyon na dapat pagpilian natin kung sino yung dapat maging pangulo at hindi mabudol pang muli. Yung mapapangakuhan ka ng 20 petot na bigas at kung ano-ano pang pangako, unitim daw. Pagka nanalo, yung Duterte, ang inuna nila, hindi yung trabaho. O sabi ni William Asierto, no to impeachment to VP Sara Duterte, yes impeachment to BBM. O, di ba? BBM, mapapansin nyo, mas maraming gustong ma-impeach si BBM kaysa ma-impeach si VP Sara. Kaya sa Kongreso ngayon, hindi nila papayagan na mapalitan talaga yung speaker dyan. Kasi pag mapalitan yung speaker dyan at may mag-file ng impeachment case kay Junior at pumasa, nako, delikado sa Senado. At mukhang malakas ang Duterte team sa Senado ngayon, ha? Sabi ni Luz Gonzales, grabe na ang gulo ng Pilipinas. Palibhasa, lahat na lang dikta sa gobyerno ang sinusunod. Gobyernong pulpul. Pati ibang lahi nakisawsaw na. Kasi nakikita nang hindi na tayo kagalang-galang mga Pilipino. Sa kabila ng bangayan na lang ng bangayan. Puro politika na lang ang pinagturunan ng pansin. Sabi ni Malagay noon, Eds, kaya gusto nila ma-impeach si Inday kasi alam nila na manalo sa 2028 ay control adlo ng Duterte ang lahat ng batas at walang korupsyon pag sila ang leader. Kaya nga tingin ng karamihan ngayon, Pangulo natin ngayon ay weak leader kasi makukumpara talaga sa pinalitan niya. Doon sa nagawa, yung serbisyo at marami. Yung 3 taon pa lang ni Duterte, nire-respeto na ng ibang bansa. Nire-respeto ng karamihan. Partida, dinaanan pa ng pandemya. Kung hindi, mas matindi ang nagawa niya. Kaya isa si dating Pangulong Duterte na gustong maibalik. Hindi kagaya mga ibang naging Pangulo, wala nang nananawagan na ibalik. Dahil siguro kulang yung serbisyong ginawa. Pero bakit itong si dating Pangulong Duterte, maraming nananawagan na bumalik ka na Tatay Digong. Hinahanap nila yung serbisyo na pamamaraan ni Tatay Digong. Isa lang ibig sabihin yan, kontento po yung taong bayan. Kung meron mang ginanon, yung iba hindi nagustuhan, pero yung karamihan nagustuhan. Bakit? Nabawasan yung mga, di ba? Natatakot sila yung mga mahilig sa pulburon, natatakot. Ngayon, sino na yung natatakot? Yung mga pwedeng mabiktima ng mga mahilig sa pulburon. Babaliktad na ang nangyari. Kaya dito sa Amerika, kung sino man tong nakikialam dito, ay hindi magtatagumpay tong mga to. Hindi natin alam. Kakampi ng mga, diba? Isa din ito sa nasampulan sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Pero yung impeachment, nako, malabo talaga yan sa sabaw ng pusit na yan. Dumadami po yung senador na ayaw matuloy at kung matuloy man, senador pa rin yung magdidesisyon dyan. Doon pa lang sa ebidensya, ewan ko lang kung anong gagawin nila. Yung mga nagmamadali dyan, si Risa Hontiveros, si Dele de Lima, ambot sa inyo, day. Hanggang dito lang, tigo. Bye-bye.